Karla. Hi, Doc. Anong binabasa mo dyan? Alam mo, Doc, may maganda akong nabasa. Marami na palang mga nag-voluntarily pumasok ng rehab dito sa Pilipinas. Maganda yan, Karla. No? Pero alam mo ba kung anong epekto ng illegal drugs na yan sa utak natin? Anong po, Doc? Ito kasi, ito may dala akong baso na may actually coffee gel ito no? Coffee gel ice. So, ito kunwari ang ating ulo, then yung ating coffee ice cubes na yan, utak natin, no? So, may utak na yun, may mga brain cells yan. So, ito kunwari yung ating drugs na natitake ng isang tao, itong maging epekto niyan sa brain cells natin. Nakita mo yung lumiliit yung brain cells hanggang sa utay-utay, unti-unti maglalaho na yung mga brain cells. And ibig sabihin yan, Karla, kasi ang brain natin nagko-control ng functions ng mga organ systems natin, no? Lalo na yung ating pag-iisip, yung mga motor functions natin, yung fine movements ng mga kamay natin at iba't ibang parte ng katawan. Kung mauubos yan, syempre yung ating reasoning power, wala na rin. Yung mga mental capabilities natin nawawala. Kaya tinan mo kung ano mga pinanggagawa ng mga drug addicts, right? So, Kaya pala sila, Doc, kung wala sila sa tamang isip, may mga nagagawa sila mga krimen. Yes. Kasi nagkakaroon ng epekto sa brain cells mismo, no? At importante kasi yung brain at siya yung parang central control ng lahat na parte ng katawan natin. Lumiliit na talaga siya. Yan. Ay, naku, Doc, kailangan talaga natin pag-usapan to para naman maalaman ng ating mga followers. Tama ka dyan, Karla. At kaya kailangan talaga, Karla, matutukan natin yung problema ng substance abuse para ma-increase naman natin yung awareness ng mga tao at kung paano natin maiiwasan itong problemang ito. Alam mo, Doc, maganda po yan. Ito po yung title dapat na kailangan ipangalan natin sa blog. Alam mo, Doc, may nakausap akong isang expert about sa substance abuse. Eto, Doc, panoorin mo ito, Doc. Sige nga. Doc Ponch, thank you for joining me today. Kasi kailangan po talagang maging mas aware ang ating mamayang Filipino about sa drug abuse. So, simulan na lang ko po sa tanong na, what is drug abuse? Ang drug abuse or pag-aabuso ng droga ay tatlong aspeto yan. Either gumagamit ka ng isang droga para sa purpose na hindi ginawa para sa kanya. For example, for the side effects. Like ang alcohol. Ang alcohol, panglinis ng sugat yan. Disinfectant siya. So, pag ininom mo yan, may naaapektuhan ang utak mo. It's a depressant. Yun ang unang paraan ng pag-aabuso ng droga. Ang pangalawa, ang pagkukuha o pag-inom ng gamot na walang hatol ng doktor o prescription o reseta. At yung pangatlo, gumagamit ka ng mga substances or mga sangkap na hindi ginawa talaga para sa tao. For example, yung singhot ng solvent o rugby. Ah, okay. So, ano naman po yung mga factors na nagli-lead into drug addiction? Well, yung una, sa akin nakikita kong one reason is curiosity. Pagiging curious natin. Ang pangalawa, yung alienation from the family or mas nag-gravitate sa mga friends, ang mga tao or kabataan, dahil na malas kapag yung friends mo medyo mas mahilig sa bisyo. Usually sa mga teenagers, nag-uumpisa sa paninigarilyo, tapos pag-iinom ng alak, and later on, i-introduce sila sa mga drugs ng mga friends nila. So, yun yung tinatawag natin na peer pressure. Yes. Na talagang ang environment din nila, doon sila nagiging mas prone to addiction. Meron din isang reason, may ibang tao, may mga problema, naghahanap sila ng paraan upang tumakas sa mga problema nila, so nagre-resort sila sa pagdodroga. So, Doc, ano naman po yung mga drugs or droga na commonly abused dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang top 3 na droga na ginagamit ay ang shabu or methamphetamine hydrochloride na stimulant. Ang pangalawa ay ang cannabis sativa o marijuana na isang hallucinogen o nakaka-alter ng perception ng isang tao. At yung pangatlo, recently, this is a surprise, it's cocaine. Wow. Yeah.
And the solvents follow also. May mga drugs na mas ginagamit ng mga average people, no? Like shabu is very common and it's called poor man's cocaine. Meron din mga ibang droga na, for example, yung mga ecstasy or yung mga designer drugs na kalimitan inaabuso ng mga mas matataas na sosyedad na tao. Okay. So, dito naman po sa Pilipinas, Doc, what is the state of drug abuse prevalence in the Philippines? So nakuha namin recent study, nasa 1.4 million ang drug users. Wow, that's Although ano. the government, the government claims that there are more than almost 4 million drug users. I will base it on the number of surrenderies. There are about 1.4 million. The estimate is about 3 million at the moment na gumagamit ng droga. Sa ratio ng babae at lalaki, nasa 12 to 1. Kung sa may 12 pasyente na lalaki, isang babae. Okay. So, mas prone talaga minsan ng lalaki. Mas marami ang lalaking drug dependence. Oo. Okay. And what about, Doc, pag may sinabi natin na hereditary, if your mother or your father was a drug user, pwede ba yung anak susunod din? Oo, pwede. Kasi meron mga studies na ginawa, lalo na sa mga umiinom ng alak, mga alcoholics, na there's a genetic predisposition to alcoholism. Na-prove na ito sa mga pagsusuri or study na ginawa abroad. Ngayon, with regard to methamphetamine, if you live in an environment where drug use is very common, mas malaki ang probability na magamit ka rin ng droga. So, yung awareness level natin dito sa Pilipinas, ano na po ang state I niya? would like to say na gumaganda na yung awareness sa droga. Nag-umpisa ito noon nagkaroon ng tokhang. The people became, natakot na sila eh. Pinag-usapan sila na magtulong. And then, sununod naman ito ng Department of Health na may mga programa kami upang bigyan ng knowledge ang mga tao. We do lectures also in schools and in offices. So we are, in our own little way, providing information dissemination. Meron kami minsan na mga trabaho na ginagawa na pupunta kami sa school, nag-lecture kami sa mga estudyante. Okay. So, ginagawa namin ito dahil importante habang bata magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa dangers. Tulad na sinabi ko sa inyo, a lot of times mga pasyente, they get into drugs out of curiosity. Ito yung mga teenagers pa, mga bata. So, the best time for them to learn about the dangers is during this time when they are really very prone. So, Doc, since sinimulan na natin pag-usapan yung mga negative effects naman, alamin naman po natin mamaya yung mga effects sa katawan, talagang nakakasira sa physical. Okay. Problemado ka, kaya susubo ka. Pinipressure ka ng barkada, kaya ka nagpapadala. Illegal na droga, wag nang subukan. Ang mga ito ay nakasisira ng kaisipan at kalusugan. Tandaan, wala sa umpisa o sa gitna, kundi na sa huli ang pagsisisi. Sa droga, talo ka. Achieve ang pagbabago. Baby, come back. Bring your baby back to bakuna. Baby, come back. Para baby mo'y protektado na. Kumplituhin ang libreng bakuna ni baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center. So, Doc, eto naman, pag-usapan naman natin yung effects sa katawan talaga mismo ng tao. So, ano po ba ang mga physical effects pag ikaw ay nag-aabuso ng droga? Well, actually marami, no? Depende rin sa droga. Pag-usapan natin yung pinakamadalas na abusuin na droga, which is alcohol. So, alam natin na pag talamak na ang pag-inom ng alcohol, nagde-develop ng mga pagbabago sa katawan. Unang-una sa brain. Nagde-develop sila ng withdrawal symptoms na pwede mong ikamatay. Nagkakaroon ka ng mga komplikasyon sa atay because yung liver is responsible na i-detoxify yung alcohol na ma-render harmless. Because in essence, any drugs are like poisons to the body. Ang alcohol is not an exemption.
Now with marijuana, it is different. Marijuana is a drug na very attractive siya tataba. It's lipophilic. Kaya ang apekto talaga niya sa brain mas matindi dahil ang brain natin 90% or more is water, fat, no? It's the solid component. Yung methamphetamine naman, which is a stimulant, it causes a lot of increase in heart rate, yung blood pressure mo nag-i-increase, nagde-develop ka ng mga imbalances ng chemicals sa brain, so you can develop psychosis, which is a mental health problem. You can develop problems in your liver, in your kidneys because of the chronic hypertensive state that you are when you are taking shabu. It can also destroy your lungs because shabu is very, very acidic. So it can destroy your teeth, the enamel of your teeth. So marami siyang organs na naapektuhan. Not to mention, talking about opiates, yung mga ini-inject like Nubain, which is a painkiller. It's an anesthetic and agent na ginagamit para sa pain. Inaabuso yun, which is an opiate derivative. Ang isa sa mga nakikita kong matindi rin na nag-aapekto sa katawan natin ay ang solvents. Ang pag-aabuso ng solvents, sinisira naman niya yung bone marrow natin. Dahil sa laging kakasyabu nila, na-stress yung heart nila, nagkakaroon sila ng mga heart problems. Nakakita na ako ng stroke na 22-year-old patient, nagkaka-stroke, 19 years old. So stroke in the young is very, very common with significantly with patients who abuse stimulants like shabu. So, Doc, pag-usapan naman po natin ngayon yung mga symptoms. Kasi, di ba, pag minsan ang isang tao nag-aabuso ng drugs, hindi na nila nababantayan na they're already addicted. So, ano po yung mga symptoms na yun? Pag-usapan natin siguro yung pinaka-common na inaabuso yung shabu. Ang shabu, dahil stimulant ka, pag tinake mo, parang switch yan eh. Kung depressed ka, pagod ka, energized ka bigla, parang feeling guwapo ka, feeling kaya mo ang lahat. And this is because nagkakaroon ng maraming chemicals sa brain na tinatawag na dopamine. And it's a feel-good drug. However, ang pattern nito is after it stays in the brain for some time, nawawala yan, hindi na may metabolize ng liver. So bumababa. So kung anong high nararamdaman mo nung tumira ka, nung bumatak ka, opposite na opposite pagpababa ka na. Ang tawag nito amphetamine crash. So, usually dito pagod sila, wala silang energy, hindi sila makaisip ng diretso, at usually natutulog, gusto lang nila matulog. Ayaw nang umaabuso ng stimulant yung feeling na to dahil very, very opposite sa naramdaman nila nung tumitira sila. So, ang tendency, susundutin nila. So, tira sila ng tira. So, kung wala ka ng pera, either may mawawala sa bahay nyo, pang-uutang ka, or bebenta mo yung mga sarili mong gamit, so hanggang maubos yan. So, ganun ang pattern. Mawawala ng ilang araw, magpapakita, kakain, matutulog, pabigat sa pamilya, mawawala ulit, may mawawala sa bahay, babalik na naman after that. So, darating sa punto na kakagamit mo ng kakagamit, yung brain mo, minsan may mga tao na nagde-develop sila ng paranoia o yung tamang hinala. Hinala na either ng bababae o ng lalaki yung mga spouses nila, or merong gustong manakit o pumatay sa kanila. Ito yung mga delusions of persecution. So, usually, pag ganyan, nakakarinig pa lang sila ng boses, mga may bulong-bulong na sila, na delikado na yan. Dahil pag tinuloy-tuloy nila, they can progress into full-blown psychosis. So, and also aggressive. They're very Yeah, aggressive. they become very talaga. aggressive. Lalo na pag, it's not when they are high. When they're high, they're happy. They got their drug. It's when they're giyang. Pag giyang sila, doon sila naghahanap sila ng pera. It's so intense talaga yung topic Yes, it ng is. drug abuse po, Doc, talaga. So, pag-usapan naman po natin the bright side, yung treatment naman po. Oh, Kasi yeah. minsan nakakalimutan nila na meron naman pong paraan para matreat ang ating mga drug users. Yeah, it's very important to know that there's a saying, once an addict, always an addict. In a sense, that is true. Totoo yun. Pero ang masasabi ko kasi is, ang addiction, walang cure yan. Drug dependency has no cure, but it has treatment. So when tinutulungan namin ang mga pasyente, ang importante, ma-develop sila ng mga skills para mag-remain sober. Umiwas sa mga bagay, tao at lugar na nag-associate sa kanila sa paggagamit ng droga. Pangalawa, magkaroon ng mga positive na friends or support groups na tutulong sa kanila
habang sila ay nagtatrabaho, undergo ng kanilang proseso, daily work, no? Kasi ang pinakakalaban mo talaga sa paggamit ng droga ay sarili mo. Hindi mo malalaman pag dumating ang giyang, napakatindi niyan. As matindi pa yung giyang sa sigarilyo niyan. Ang approach namin at dapat approach talaga sa mga drug dependents, hindi dapat tayo judgmental, hindi dapat natin sinasaktan ang pasyente, at lalo-lalo na hindi natin pinepuwersa ang pasyente. We want to make them feel that pag nag-undergo sila ng treatment, may makukuha sila na malaking pakinabang. Kaya sa pagtitreat ng pasyente, hindi lang gamot ang binibigay namin, hindi lang counseling, binibigyan din namin sila ng oportunidad. Kaya meron din kami mga collaboration with other agencies like the TESDA, the DOLE, DepEd, and CHED para mabigyan sila ng kahit papano skills. Because one of the things that nakita namin sa ginawa namin study rin, sa ginagawa namin mga studies ay if the patient is not given any opportunity towards vocational or educational upliftment, nahihirapan. Tandaan natin ang mga pasyenteng ito, karamihan sa kanila napakababa ng self-esteem. So pag binigyan natin ng trade, binigyan natin ng edukasyon, binigyan natin ng means para mapakain ang sarili nila, nagkakaroon ng naiipsan one way or another yung kanilang low self-esteem. Of course, the role of spiritual upliftment is always there. Kaya ang approach namin sa pasyente is always holistic. Holistic lagi. Buong pangkatao ang inaatake namin. So, yung pag-usapan natin, Doc, na holistic treatment, let's talk about that some more later. Alamin po natin kung aside from the physical, meron pa po bang ibang way na nasisira ang isang tao dahil sa drug abuse? It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us. Breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyong galing sa nanay. So, Doc, aside from the physical, talagang meron naman po talagang emotional at psychological effect sa mga users po, di ba? Meron. So, what exactly is the emotional side effect po? Unang-una, ang mga nararamdaman ng pasyente, pag nag-umpisa siyang gumamit, siyempre euphoric siya, masaya siya. So ginagawa niya libangan ang paggagamit ng droga hanggang maging habit yan. Ginagawa niyang umpisa yan tuwing mga piyesta or birthday or okasyon, gagamit. Tapos napapadalas, nagiging kada linggo, una kada buwan, tapos kada linggo, may pattern na. So pataas na ng pataas. Kasi habang lumalalim ang paggamit mo, nagbabago din ang katawan mo, nagkakaroon ng tinatawag na neuroadaptation ang brain natin sa presence ng drug. Na pag nawala yung droga, hindi na nakakasecrete normally ang brain natin ng mga chemicals na responsible for our happiness, such as dopamine. So they're lower, mas mababa ang level niya. So nagiging depressed ang pasyente, depressed sila. And when they're depressed, nakikita nila na the only way for them to get out of the depression is to use stimulants. So gagamit sila until the point that they become dependent. Tapos, kasabay nito na bumababa ang self-esteem nila. Kasi, tandaan ninyo, tao rin sila, nakakaramdam din sila ng guilt pag gumagamit ng droga. I ask my patients, sa 20 pasyente tinanong ko, 18 will say that they don't like using drugs, but they don't have any other recourse. So, instead of feeling anger for patients, we should feel compassion for them. That's why we, in the government, in the Department of Health, we always follow the principle of primum non nocere. First, do no harm. I had this difficult patient about 5 or 7 years ago. Talagang ayaw niya. In fact, ang sabi niya sa akin, ayoko gumaling dahil kasal na ako sa droga. And for someone to tell you that, ibig sabihin talagang parang ang dating sa'yo, parang wala na siyang pag-asa. And a lot of programs turned him down. So we did the same thing, you know.
O sige, one day at a time tayo, unti-unti, baby steps. In fact, ang dami niyang violation, nanakit pa siya and everything. But later on, kakatulong namin sa kanya, binigyan namin ng opportunity mag-aral. Nakapag-aral siya. Natapos siya. In fact, he also when he went out, he was already still in school. I did not see him for 3 or 4 years. And then when I was with my wife, we were in a mall. Bigla may tumapik sa akin, Doc, naalala niyo ako? Hindi, sabi ko, hindi ko talaga siya maalala eh. Sa dami na nakita kong pasyente. Ako si ganito, gano'n. Then it came back to me. It was this kid that gave so much trouble to our center. Tapos pinakilala yung wife niya. And sabi niya, kauwi ko lang galing abroad. Nag-seaman po ako. So, gusto ko magpasalamat. So, this is something that gave a lot of, made you very, very, very happy. Yeah. And no amount of money can ever change that. It makes you very proud. Yeah, it you were able does. to change someone's Yeah, lives like but that. it's not me eh. I'm just The one whole- small voice, the whole, It's the whole program that helped you. Yeah. Yun. Yeah, it's so emotional, Doc. Thank you. What is it? Yes. It's hot. Well, when you see someone's life change like that because of a great program that Yeah. not one individual but many have Yeah. done for him, it does get to you. So Doc, meron din po kaming isa pa pong follower na gusto pong magtanong din ng question sa inyo. Yes. Okay. Knock-knock, Doc. Hello, who's there? Doc, totoo po bang wala ng pag-asang bumalik sa normal na takbo ang utak ng isang tao dahil matagal nang nalulong sa drugs, dahil tuluyan nang naluto ang utak nito? Hindi totoo yun. Actually, parang sugat yan, lahat naghihilom. Although, pag ang sugat na hilom, merong scar. So, ang importante, bibigyan sila ng tamang treatment, dadalhin sa tamang espesyalista. Hindi lahat ng pasyenteng gumagamit ng droga ay ipapasok sa rehab center. May tulong po dyan. Meron kami mga agency at mga lugar sa Department of Health na pwedeng tulungan. Ngayon, ang ginagawa namin ngayon, pinalalakas namin ang tinatawag na community-based treatment para sa kanila. Sa mga pasyenteng pinapasok sa rehab center, lahat ng programa na mabibigay namin sa pasyente upang gumaling siya, makaiwas siya sa droga, at makapag-aral siya o makahanap siya ng trabaho ay bibigay namin sa kanila. So much so na magiging enjoyable yung kanyang recovery. Para kahit papano, ito yung parang carrot on a stick sa kanila eh. Alisin natin sa isip natin na dapat parusahan ng pasyente. Ang pasyente nagbabago at ang utak nagbabago din. Para tayong natututo para sa ating kabutihan. Thank you, Doc. O, ayan, alam mo na ha. Doc Ponch, thank you so much for joining me. Thank you. At maraming salamat. Marami po kaming natutunan galing sa inyo. Maraming salamat. Ako po si RENIEL CRISTOBAL, Executive Director and Co-Founder ng Family Wellness Center Foundation. I started experimenting around mga 14 years old. I think what drugs did to me was, ironically, some sense of control and power. It continued, it got worse, it never gets better. It always gets worse. I think yung kagandahan ng experience ko sa treatment is that was something that I've been looking for almost 17 years. No? I was drugging. Na yung way out. People think kasi that addicts don't think of a way out. We actually do. Being in a treatment program made me actually make that first step na, okay ito di ba? First step in the door of recovery. My thing was when I went to recovery, I was sick and tired of being sick and tired. I started liking it, I started taking it seriously. So tuloy-tuloy na lang, kaya nagtuloy-tuloy ako. And then after treatment, I did volunteer work. What if I put up my own? What if I put up a unique program, ganyan? That's where I put up Family Wellness Center. We only don't treat the addict, but we also put emphasis on the recovery of the family. I think sometimes the families are neglected when people talk about addiction. I think the family's involvement and recovery is so important. Siguro, if you're someone who is planning to or is very curious, really think about it.
And it's going to be very, very ugly journey. And for the family naman, I think what I can say to the family is just like what my family went through. There's always the stigma, or the denial that my loved one or my son or my wife or my husband is not an addict. We really need to start looking at things very clearly. Why don't we start actually coming up with things about recovery? Why recovery is very nice. Not that there is hope for recovery. And I think that's something that we should start doing to motivate people who needs help, to get help actually. Maaga akong naghahanda. Pero hindi para pumasok sa eskwela. Simula na magka-cancer si tatay dahil sa paninigarilyo, huminto na ako sa pag-aaral para magtinda at tulungan si nanay. Ang hirap ng buhay pag kami lang ni nanay. Paano na ngayon ang kinabukasan ko? Mahalin ang sarili at pamilya. Paninigarilyo, itigil na! Baby, come back. Bring your baby back to bakuna. Baby, come back. Para baby mo'y protektado na. Kumpletuhin ang libreng bakuna ni baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center. Ang kalusugan para sa lahat. Yan po ang naging dream natin. I keep saying to people, if you can dream it, you can do it. Every year, sa June 23, ay nagse-celebrate ang Department of Health ng ating anibersaryo. Itong taon ay 119th anniversary na po ng Department of Health. Marami tayong naging mga activities dito sa Department of Health sa week-long celebration natin. Meron rin po tayong mga activities sa labas ng Department of Health at ang pinaka-significant nga po dito ay ang tinatawag naming surgical caravan kung saan meron po tayong 90 patients na naoperahan. Karamihan po dito ay minor surgery pero may ilan pong major surgery. Sa muli, sa lahat ng DOH family, be proud that you are part of the Department of Health na lampasan po natin ang 119 na taon ng pagsama-sama ng bayanihan tungo sa ating mga pangarap para mabigay ang kalusugan para sa lahat ng Pilipino. So once again, all for health, towards health for all, achieve! Kaya huwag matakot, huwag magpabaya, huwag i-delay pag may kinalaman sa inyong kalusugan. Always remember, laging makitrending dahil ang healthy lifestyle ay laging nasa uso. Kaya magkita tayo ulit dito sa The Doctor is In dahil wellness is in.